Dear DJ Cory, gusto niya ako eksperimentuhan. Gani, gingapos niya ako. Itago lang ako sa ngalan nga Joe, 28 years old, isa ka IT specialist sa isa ka multinational company nga may branch diri sa Iloilo. About 3 years ago, tungod sa akong pagka-workaholic, permi lang nagakagabihan ang inyong maninoy sa opisina. Gan i-believe sa ako ng mga workmates ko. Ako abi ang type sang tao nga may pagka-OC when it comes sa trabaho. Once maumpisahan ko ng isa ka obra, hindi ko gusto nga magpauli nga hindi pa matapos. Sa nag-eskwela pa lang ako, ginabansagan ako nga nerd. Which is true, kay makita man sa klases ang trabaho nga natupan ko. I love my job, pero sa tuod lang, ang trabaho ko lang ang outlet ko. Ano abi, nag-aisahanon lang ako sa kabuhi, ilo na ako sa nanay kag tatay ko, kagang mga utod ko may mga pamilya naman nga ila. Youngest ako sa amon nga mag-ulutod kag ako lang ang nabilin nga single. Gani kaugalingon ko na lang ang ginakabalakan ko. Self-sufficient kumbaga. Mayo lang sa edad ko nakita ako sa maayo nga trabaho nga dako ang sweldo. Hakwaton ko na lang ang bangko ko. Bisan nerd ang panulok sang iban sa akon tungod naka-eyeglasses ako kag tama ka workaholic. Damo gahambal nga guwapo ako. Boy next door ko nang dating. Maputi, chinito, red lips, kag gym-toned ang build. Hambal nila daw younger version ko na ako ni Richard Yap. Ay, ginapalusot ko lang sa dulunggan ko mga ginapanghambal nila. Like, nga wala pa ako nobya, kay may tsura man ko, kag mapisan. Swerte ko ng babae nga pangasawon ko. Isa sa mga naging close ko sa trabaho, si Bernard. One time, binistorya ako ni Bernard kay medyo concerned siya sa akon. Hambal niya, pre, nga wala ka na mangita. Nga wala ka na nangita, girlfriend daw. Budlay na, wala exercise si Junjun. Basi daw sago na naunod niya. Kag basi magmasakiton, kag marauton ka. Ginsabat ko siya nga, dira ka nagsala, pre. Gina-exercise ko man niya si Junjun, kontento pa man ko sa Mariang Palad, Well, ikaw bala. Pero pre, lain gidi akong may babae nga nagapalipay si mo. Hindi lang kay Junjun mo, kundi sa tanan nga bagay. Ang babae wala nga kaya kapalipayon kag tatapon. Concern ako si mo pre kay nag-aisahanon ka lang daan, kay edad na ta. Malay mo, basi siya pang forever mo. Hambal ni Bernard. Medyo nagtatak sa pinsar ko ang gitpanghambal ni Bernard. Kag may punto siya. 25 years old na ako sa amo to nga time, pero single man gihapon kag nagkaisahanon. Maybe it's about time. Siguro mas ma-inspire ako sa akong trabaho kung may babae nga nagapakilig sa akon kag, hey Junie. Sabagay, boring man nga sariling sikap ng premi. Gasto pa sa tissue. Ugaling, wala man ko pwede pilian sa mga office mates ko. Kung hindi kurang, may mga migo or banana. Ginbuligan man ako ni Bernard kay may mga kilala man siya mga single nga nagapangita sang seryoso nga relasyon. Pero wala gito ko sang may nataypan sa ila. Sorry choose tigid man ko Amo na sa edad ko nga 25 sang amo to nga tiyempo, single ko gyapon. Kag kahuluy man akoon, wala pa ko experience sa babae. I mean sa SEX, virgin coconut oil pa. Until one day, may isa ka babae nga naglabay sa tubang ko nga nakakuha sa atensyon ko. Ang feeling bala nga daw may huyop ako. Nga daw ginhuyop ako sa mabugnaw nga hangin. Uy, ba ganun? Ginsunod ko siya sa akon nga mata asa nga nakita ko nga nagsulod siya sa office ng HR. Kag may isa ka staff sang HR nga nagwa, si Jane. Ginpamangkot ko siya. Jane, sino tong gwapa ka babae nga nagsulod sa office niyo? Atong bago lang nagsulod. New hire to siya. Fresh grad. Sa accounting office siya i-assign. Sabat ni Jane. Ginpamangkot ko siya kung balaan niya ang ngalan sang girl. Na-shock si Jane. Hambal niya. Oops, dumakibot man ta simo ba? Sang sano ka pa nagka-interes sa babae? Ginsabat ko siya.
Uy, hindi ko agi straight Kuya Jane. Hindi mo na namin ko ang buot ko silingon, sang sano pa nangin priority mong babae, kito puro ka lang man trabaho. Sabat ni Jane nga nagkakadlaw. Nag-smile lang ko sa iya. Sa ulihin nabalan ko nga Samantha galingalan sang gwapa nga babae nga nagbuwagid sa atensyon ko. Ambot ko ano natabo sa akon. First time ko nga magka-interes ang amo na kagrabe sa isa ka babae. Oo, nagdulo date pang ko sang una pero wala gid sa may nag-work. So ayun, siguro hindi nila masakyan ang pagka-nerd ko o kung basta hindi man ko or di ko man kaya i-tolerate ang pagkanabaw nila. Gusto ko abi sa babae, hindi lang gwapa kundi may depth bala. Ang pwede mo maistorya, hindi lang puro pangilay kag pagwapang nabalaan. Hindi ko na gusto. Anyway, balik tayo sa Samantha. Sa nabalaan ko nga nagtrabaho na siya sa accounting office, ginsugudan ko ng akon ng mga ninja moves. Hoping nga wala pa siya migo. Pero may ako nag-check. Kuno abi may lantawon ko sa accounting office. So, bisan wala man sang guba ang computer, printer, or internet connection. Basta makita ko lang si Samantha kag makakuha impormasyon about sa iya. Ginmangkot ko ang ka-vibes ko sa accounting office kung anong nabalaan niya about sa status si Samantha. Wow, nalipay ko sa nabatian ko. Si Samantha ko no NBSD. No boyfriend since birth. Wow, dumalumpat man ang heart ko. Di umpisa sad to, wala na ako nagduwa-duwa pa. Aga pa ako nagasulod sa opisina kag nagabilin ako sa rose and chocolate sa table ni Samantha. Wow, kasabwat ko pang gwardya. Halos adlaw-adlaw ako nga nagabilin sa rose and chocolate sa table ni Samantha. Syempre, wala siya kabalo kung kasi sino naghalin. Gani kaluluoy sunlog ang mga upod niya sa accounting office. Until one day, aga pa ako nagsulod sa opisina para magbutang na naman sa rose and chocolate sa table ni Samantha. Sa hinali lang may nabatian ako nga tingog sang babae sa likod ko. Pagbalikid ko, nagpalanglapsigid ako sa kakibot. Kay si Samantha, gali ang babae sa likod ko. So ikaw galing nagabilin sa nasa table ko. Ginsabat ko siya sang, nang, oo nauya ako nga ihatag si mong personal. Ako gidman. Kag dito na nag-umpisa ang amon pag-istoryahanay kag pagkilalahay. Nagprangka ako sa akon nga intention sa iya, ginpamangkot ko siya kung pwede ko siya pangaluyagan. Kag nagsabat siya sang hoo, pwede ko siya kuno pangaluyagan. Kag sa kalipay ko, nakasinggit ako sang yes! Wow! Fast forward, 6 months of dating and finally, ginsabat na gidman ako ni Samantha. Amo to ang pinakamalipayon nga adlaw sa kabuhi ko. Ara kami sa sulod sang kotse ko sa ginhatag niya sa ako ng iya matamis nga hoo. Ginhapos ko siya. Kag ginhalukan. Kag nagbalos man siya sang halok. Wala ako mag-expect na mangin mainit ang amon nga halukanay, pero obvious nga wala pagawa experience si Samantha. Kaya kung maghalok siya, daw gahalok lang siya sa tatay niya. Gani ako na lang ang nagdala. Bongga. So, ginhalukan ko siya ng bonggang-bongga. Asa ka nagdalo mga amon ginapanghimo, akong di na sang parte sang lawas namon ang amon ginapanghurikap. Ay abaw. Basta nga ginbuksan ko na yang akon ang puwerta sang akon nga maong para kaginhawa man si Junie. Nga galit na. Ay, hambal pa na ni Samantha sa nakita yaw. Ay, ano naman? Ka-scary. Uy. Pero ang isaya ka mata nagalingling. Ay, nako. Ako on ko nga makahaladlok gid man ang itsura ni Junie sang oras nga to kay grabe gid ya. Daw manukob na gid. So, nagdalom ang amon nga ginapanghimo. Nag-check-in kami sa isa ka hotel somewhere sa Diversion Road. Kag sang gabi nga ato, may natabo sa amon ni Samantha. Yes, pareho kami nga first timer. Kani nangin mainit kag memorable ang amon nga giyara. Hindi ko ma-deny nga may pagka-awkward moments. May ara nga pagka-awkward moments man. Like may mga jutayan lang magtalang si Junjun. Pero nalampasan man namon na.
Pagkatapos sa doon, naging official na kami, kag permi ko na siya ginadala sa akon nga balay, kag syempre may nagakatabo sa akon. Halos adlaw-adlaw. Ngayon, isa ka adlaw, nang hagad si Samantha nga maglantaw sang sine. Ang amon ginlantaw, 50 Shades Darker. Fan siya abisang libro nga 50 Shades of Grey. Kaghambal niya, do si Christian Grey ko nung panulok is sakon. Bow! Wala ko kakilala kung sino na siya, kag wala ako may nabalaan sa 50 Shades nga na. Gani nakibot ako sang nakita ko, sang mga nakita ko sa pelikula. Sa pinsan ko, baong girlfriend ko. Bisan sang virgin coconut oil pa lang, mahilig na gali magpakalam. So yun, pagkatapos ng sine, nanyapon kami nagpauli sa balay. Kag na-surpresa ako kay Samantha. Sang nanghagad siya nga mag-Mobile Legends kuno kami sa bed. Oo, siya nang nanghagad. Siyempre kapang hindi bala ako, sa sinihan pala nga daan, ga-wild na si Junie. Kinanglan, makapakalma gid sa sang Mayo. So, naghigda ako sa kama nga hublas na. Dayon, dugay-dugay nakita ko si Samantha nga nagsulod sa banyo. Wala ko kabalo kung anong gimmick niya. Kay may ginakaptan siya nga panyo o malaba nga kag may lubid pagid. Tapos, gin-blindfold niya ako gamit ang dala niya nga panyo. Ginpamangkot ko siya. Babe, ano ni? Sabat niya. Sige lang bala, babe. Relax lang da. Experiment lang niya. Para may something new naman. Gina-imagine ko, abi nga, ikaw si Christian Grey, kag ako si Anastasia Steele. Tapos, ni babe, ako naman gapuson mo, ha? Wow, kaging gapos ako ni Samantha. Kagang mga kamot ko, pati tiil ko sa kama. Kagin-umpisahan niya ng paghalok-halok sa bilog ko nga kalawasan. Ba, do ginakuryente man ako. Ginumpisahan na ni Samantha ang pagtrabaho. Kag feel ko na. Asa sa ulihin nga doon nagapalamuti ng mata ko ay abaw si Samantha. Ginalatigo niya sang pahang dugan ko. Ginalatigo niya sang pahang dugan ko. Hindi ko kabalo kung anong batsagon ko. Masakit nga daw manamit. Pero sa ulihi daw masurrender na ko kay daw sakit na lang na batsagan ko. Na-carried away siguro si Samantha. Kaya kung ano kadasig sang amon nga pag horseback riding, amo man kakusog sang iya nga paglatigo. Mayo lang bago ko makasinggit, stop. Nalabot ni Samantha ang finish line. Kaya sa next round, ako naman ang nagapo sa iya kang nag-blindfold. Kagin pabatsyag ko man siya ang sakit. Nabatsyagan ko. Pero hindi pa hang gamit ko, kundi kamot. Ayun. Ay, nako, hindi ko gito ya malipatan ang experience namo ni Samantha. By the way, misis ko nagali si Samantha subong, ginkasal kami sang mga 3 years ago pa lang siguro. Sa petsa sang pagsabat niya sa akon. Hindi ko lang pag-idetalye ang petsa kay base nagapamati siya kag mabalaan niya nga siya ang topic sang akon nga sulat. Asa dari na lang ako, Lods. Madamo nga salamat. Love, Joe.